Hindi pwedeng you observe etiquette, di ba? Hindi pwedeng you are a gentleman tapos yung kalaban mo traitor, di ba? Hindi pwede. Kunwari boxingero ka, Manny Pacquiao is an example of a gentleman sa boxing. Hindi kanya bibirahin ng alanganin, bibigyan ka pa niya ng pagkakataon to defend yourself. Pero kung ang kalaban niya si Floyd Mayweather Jr., ay pagpapakita ka ng sportsmanship, may bigla kang babanatan. Tapos mga katwiran sila, hindi, gulang, kumaga gulang. Protect yourself at all times, kanya. Oh. Diba? That's not sportsmanlike, that's not gentlemanly, diba? Kaya lang, kaya lang, ano ba ito? Paharang naman si Lespo eh. Abante mo konti, brad. Papatrolya nga naman siya. So that is not very gentlemanly. Hindi mo pwedeng i-apply sa kanya, di ba? Walang manners yung kausap mo. Kakausapin mo ng manners, hindi pwede. Okay, yung ang kausap mo, ang kaya niya lang intindihin na lengguwahe suntukan. Paano mo kakausapin yun? Di ba? Yun yung mga elements na in my humble opinion, deficiency ng batas. Deficiency ng batas. Dito sa Pilipinas, putang ina, kapag kinatok ka ng 4 na lalaki tapos pinasok ka sa bahay mo at wala pa namang silang ginawa sa'yo, sasabihin nila that's trespassing. Sa akin mali yun. Dapat pagka pinasok yung bahay mo o sinisindak-sindak ka na nila o sinisira na nila yung daanan nila para makapasok sa bahay mo, armed or not, you have the right to neutralize them dapat. Kasi it will be too late kapag hinintay mo pa, sa totoo lang. Yung mga hindi ako sang-ayon. Alala ko dati may tinanong ako na professor ko, nagalit siya sa akin. Prosecutor siya. Sabi ko, sir, kapag nakaramdam ako sa bubong namin na merong mga tao na naroon sila sa bubong ko ng 10 oras ng gabi at lumalakad-lakad na ganyan, pwede ko na ba silang i-neutralize? No! Trespassing lang yon, sabi niya. Or wala pa naman silang ginagawa. That's the keyword. Wala pa naman silang ginagawa. Paano yung konsepto ng imminent danger? Diba? And imminent danger varies. Hindi ito legal opinion. This is just, hindi naman ako expert para magbigay ng legal opinion. This is a life opinion. Wala pa silang ginagawa masama sa'yo. Nandun sila sa bubong mo ng 10 oras ng gabi. Puti sana kung they are naglalatag sila for a construction tapos illegally, hindi nagpaalam sa'yo, umapak doon at mapapatunayan mong wala silang ginagawang pwede mo siguro. Paano kung 10 oras ng gabi, puta, umakyat doon, wala namang construction doon, wala namang kahit na anong something, nandoon sila. What can you presume doon sa ginagawa nila? Pwede naghahanap sila ng way in sa bahay mo. Kapag naman lumabas ka to defend your property or to check, it's too dangerous. So you need a weapon or you need something to neutralize them. Diba? That is the ganun dapat diba, mindset. Ganun dapat ang mindset Kaya lang hindi nga ganun diba? Yung mga ganun, I think it's a flow. Kasi siguro sila, mga abogado sila, baka hindi nila nararanasan yun, or yung alam nila, they're confident na yung number ng police at their fingertips, may magre-respond sa kanila, may pupunta ka agad pag nangailangan sila, or may mga security sila sa bahay, or diba? Pero imminent danger is different sa iba't ibang tao. Let's say for example, 5 kaming magkakapatid na lalaki dun, may umakyat sa bubong namin na 3 lalaki, nagbavari yung iba yung danger na nararamdaman namin dun kaysa sa kung ako lang, nag-iisang lalaki tapos kasama ko yung asawa ko at saka yung anak kong sanggol. Iba yon, magkaibang danger yon, magkaibang epekto sa iyong pag-iisip, magkaibang remedyo yung kailangan mong gawin. Kaso yung batas natin, parang hindi nila nagigets yun, hindi nila naintindihan yun. And it's very clear na the privileged talagang the interpretation of the law favors those na privileged. Sasabihin the Constitution protects the rights of the poor. In a way. Pero the poor and the privileged, diba? Ang talagang magsasuffer yung middle class. Bakit ko nasabi yun? Middle class yung nagbabayad ng buwis. Middle class yung naghahanap buhay pero walang sapat na pambayad ng mga tax lawyers para pababain yung tax nila. The rich, sila yung may connection, sila yung may means para pababain yung tax nila legally. The poor, napapura ng batas yan. Pag marami yan, pagka malaki yung family nila, botante sila, siga yan, kahit poor yan.
So yung middle class na ilan lang kayo sa pamilya, tapos naghahanap buhay kayo, lugi na kayo kagad. Kahit sa Rido o yung mag-ubos ang lahi, lugi kayo. Tangina sa batas, lugi kayo. Yung poor, gagamitin niya yung pagiging poor niya. Yung rich, gagamitin niya yung pagiging rich niya. Yung middle class, ang lugi. Yun ang observation ko dito. Yung working class, yung nagtatrabaho, laging lugi. So yung konsepto ng social justice hindi talaga na natutupad or nai-implement based on how the laws are implemented and kung paano ini-interpret yung mga batas. In my own opinion, we can do better kung may karanasan lang sana o may experience yung mga mambabatas. So ganyan nakakaintindi and they support kung ano yung tama, ano yung wala namang perfectong justice system pero sana nag-i-strive yung mga tao na as close to fair and just as possible. Sana ganoon, no? Anyway, opinion ko lang naman to. Kinakausap ko yung sarili ko habang nagdadrive ako. Yan, baka lang pagka nilagay ko to sa social media, may gustong makanood. So, ayun. So, malilate ako pero okay lang kasi malayo naman yung panggagalingan ko. Tapos, may mga polish ka na lang, may mga bagay na kailangan mong i-resolve o may mga bagay na kasi kapag inuna ko yung sarili ko na bahala kayo dyan, malilate na ako tapos hindi mo you did not stop by to listen doon sa tao mamaya mag-init yung ulo nun bigla na lang makapatay yun ako nagre-remind ka lang sa mga tao na kaya mo na, pagbigyan mo na lang ganun. Masakit minsan, lagi mo na lang pinagbibigyan pero walang value sa pakikipag-away. Pero sometimes, sabi nga nila, sometimes you have to fight when you're a man. Talagang ganun. Or woman, di ba? Sometimes talagang ganun. Sometimes you have to fight. Di ba? May mga pagkakataon na hindi mo matatakasan na kailangan mong makipaglaban. Ako na ba? Ang daming aksidente talaga sa lugar na ito. Masikip kasi tapos matarik, tapos maraming truck na dumadaan, maraming na rin sasakyan. Kaya lang kung distance ang pag-uusapan, mas malapit kahit alanganin dito. Mas malapit ito sa pupuntahan ko. Mas malapit ito sa pupuntahan. Dati yung meeting ko alas 10 pero ginawa nilang alas 9 kasi yung mga director ngayon doon mga taga malalapit lang so wala silang konsiderasyon sa malalayo. Hindi ko na ini-impose yung sa akin na magsika-sikaan na hindi, alas 10 hindi na kung anong oras ko makayanang pumunta, gano'n na lang. Kailangan ko rin umuwi na mas maaga para masaya, gano'n na lang siguro. So hindi naman nila ako i-consider dahil majority sila, sarili lang nila iniisip nila. Siga sila doon ngayon, sila yung madami kaya pero one on one naman, tayo na wala namang ubra doon, pagkakupal ka. Yung fake ka na mabait, fake ka na mabait. Sabi nila kailangan depende sa posisyon mo o kung nasaan ka, dapat ganun ka rin umakto. Do as the Romans do. Ang opinion ko doon tama yun, pero case to case basis. Minsan kahit na mga professional yung kausap ko, dinadalang ko ng asal kalsada kasi minsan masyado silang arrogante. Kailangan mong ganunin. Sa kalsada naman minsan kailangan mong dalan ng utak at saka class. Minsan kailangan mong magpaliwanag kasi wala naman silang utak. Minsan kailangan mo silang turuan na sandali mali ka rito, ikaw pa'y matapang, di ba? Wala yan sa batas, mali yan. Minsan kailangan mong ganun. So lahat ng bagay dito case to case basis. Dapat may wisdom sana yung mga tao to discern kung kailan ka magiging asal kalsada at kung kailan ka magiging professional. Generally speaking, you should conduct yourself in a professional manner. Pero if you're dealing with assholes, ilulugar mo kung ano ba yung tamang approach. Kailangan mo ilugar.
mahirap din mabuhay dahil minsan alam mong tama ka, 100% tama ka, pero pag pinagtulungan ka ng mga utak, ng mga taong walang wisdom, wala. Ididepensahan lang nila yung sarili nila kung saan favorable sa kanila, and then that's it. Maraming tao ngayon, yung batas wini-weaponize. Wini-weaponize lang nila, ginagamit lang nila in their favor, ginagamit to harass. People are like that. Nakakabuwisit, oo naman, kaya lang talaga ang buhay. Ay. Anyway, saan na ba ako? Kaya ko pang hindi mag-aircon dahil ito naman, ninanamnam ko pa yung haring araw, morning sun. Alas 9 na rin, mainit na rin, pero kaya ko pa naman. Kagaya niyan, merong tao na nakadiscover siya kung paano mag-treat ng patients gamit yung sunlight, salt. Tayo na, naglaho siya kasi hindi akma dun sa agenda ng mga pharmaceutical companies. Minsan, mga common na tao, sinisip nila para akong tanga. Ba't iniisip mo pa yan? Bakit sinishare mo pa yan? Bakit gano'n? Eh, kasi nakakalungkot lang na maraming tao, binobobo tayo. Ginagawa kang bobo para sa sarili nilang agenda. Nakakabuisit yun. As much as sabihin mo ng ganun talaga yung buhay, pero I believe may mga taong may obligasyon na sabihin mo yung katotohanan, and you are here para makatulong. Kaya lang maraming hindi maraming mga kung ano ng personal agenda nila yung, or agenda ng mga masasama yung inuuna nila, rather than isipin kung ano ba yung para sa nakararami. Ganun eh. Ewan ko lang. Life is like that. La 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 la. Kaya kung mayroong mga tao, kabataan na makakapanood nito, kung may upload ko man ito. Actually, parang dapat dashcam to eh, pero nagsasali-salita na rin ako para kunwari vlog siya. Pero kung may makakapanood nito, sana makita natin na yung purpose ng buhay natin always for the good, common good, kung ano ba yung mabuti sa lahat. So sobrang hirap din kasi ng buhay, so sobrang dami rin ng mga masasamang tao, hindi mo rin masisi yung iba na sarili lang nila yung maisip nila, or personal na kagustuhan lang nila isipin nila, kasi alam nilang lolokohin lang din sa iba eh. So yung iba unahan na nilang lokohin, di ba? Gaya ng mga politiko natin corrupt. Ang mindset ng mga yon, eh kung hindi kami mangurakot, eh kung iba yung nakaupo sa pwesto namin, ganun din ang gagawin, mangurakot din sila. So why not hindi ako ang yumaman? Di ba? Ganyan ang mindset eh. Why not hindi ako yung yumaman? Reality, ang dali naman sanang yumaman kung politiko ka. Ang laki ng sweldo mo. Laki ng sweldo mo, di ba? Pagkasahin mo yun, monthly mo. Hindi naman kailangan ng lavish lifestyle, di ba? Hindi naman kailangan politiko ka, ikaw yung pinakamagarang kotse. Dapat nga, ikaw yung pinakamodest eh. Di ba? Mali yung mindset nating Pilipino na tangina, judge ka, naka-tricycle ka, o kaya tangina, ganito, abogado ka, nakaganito ka, o official ka ng PNP, tapos naka-bike ka. Ganun ang mindset eh, mali eh. Dapat the more na mas mataas yung posisyon mo, the more na you're modest. Simple. Sa civil code nga nakalagay yan eh. Sa civil code sa batas. Pag government employee ka dapat, or official, hindi ka dapat grandioso. Pera ng taong bayan yung there's always a presumption na pera ng taong bayan yung ginagamit mo kapag ikaw ay politiko eh. So as simple as possible. Siya nakabilib kay Tatay Digong, napakasimple ng mga pagkain nung siya nasa Malacanang. Napakasimple. Pera ng taong bayan yan eh, di ba? Ilalaan sa tama. Yung mga taong nakakabilib eh.
Kaya lang hindi, putang ina, barangay captain ka pa lang o barangay konsyal ka pa lang, puta gusto mo nang ipakita na yung buhay mo nakaangat eh. Ganun na ang mindset dito sa atin eh. Kailangan may ipakita yung pag-angat ng buhay mo eh. Ang dami mo na may kaangat ng buhay, dami namang business opportunities na pwede sa'yo o mag-ipon ka ng pera, magtayo ka ng ganito, magtayo ka ng maliit na paupahan kunwari, yung mga negosyong hindi conflict of interest, pwede ka na. Kaya lang sila gusto nila quick and easy. Quick and easy. So talagang hindi na nakokontento sa mga ano yan, talagang tangina, kailangan ayawan ko ba? Life's like that. Pagas muna tayo. Daming tao. At lumalakad-lakad na ganyan, pwede ko na ba silang i-neutralize? No! Trespassing lang yon, sabi niya, or wala pa naman silang ginagawa. That's the keyword, wala pa naman silang ginagawa. Paano yung konsepto ng imminent danger? Diba? And imminent danger varies. Hindi ito legal opinion. This is just, hindi naman ako expert para magbigay ng legal opinion. This is a life opinion. Wala pa silang ginagawa masama sa'yo. Nandun sila sa bubong mo ng 10 oras ng gabi. Puti sana kung they are naglalatag sila for a construction tapos illegally, hindi nagpaalam sa'yo, umapak doon at mapapatunayan mong wala silang ginagawang pwede mo siguro. Paano kung 10 oras ng gabi, puta, umakyat doon, wala namang construction doon, wala namang kahit na anong something, nandoon sila. What can you presume doon sa ginagawa nila? Pwede naghahanap sila ng way in sa bahay mo. Kapag naman lumabas ka to defend your property or to check, it's too dangerous. So you need a weapon or you need something to neutralize them. Diba? That is the ganun dapat diba, mindset. Ganun dapat ang mindset Kaya lang hindi nga ganun diba? Diba ganun, I think it's a flow. Kasi siguro sila, mga abogado sila, baka hindi nila nararanasan yun, or yung alam nila, they're confident na yung number ng police at their fingertips, may magre-respond sa kanila, may pupunta ka agad pag nangailangan sila, or may mga security sila sa bahay, or di ba? Pero imminent danger is different sa iba't ibang tao. Let's say for example, 5 kaming magkakapatid na lalaki dun, may umakyat sa bubong namin na 3 lalaki, nagba-vary yung iba yung danger na nararamdaman namin dun kaysa sa kung ako lang, nag-iisang lalaki, tapos kasama ko yung asawa ko at saka yung anak kong sanggol. Iba yon. Magkaibang danger yon. Magkaibang epekto sa iyong pag-iisip, magkaibang remedyo yung kailangan mong gawin. Kaso yung batas natin, parang hindi nila nagigets yun. Hindi nila naintindihan yun. And it's very clear na the privileged talagang the interpretation of the law favors those na privileged. Sasabihin, the Constitution protects the rights of the poor. In a way. Pero the poor and the privileged, diba? Ang talaga magsasuffer yung middle class. Bakit ko nasabi yun? Middle class yung nagbabayad ng buwis. Middle class yung naghahanap buhay pero walang sapat na pambayad ng mga tax lawyers para pababayin yung tax nila. The rich, sila may connection, sila yung may means para pababayin yung tax nila legally. The poor, napapura ng batas yan. Pag marami yan, pagka malaki yung family nila, botante sila, siga yan, kahit poor yan. So yung middle class na ilan lang kayo sa pamilya, tapos naghahanap buhay kayo, lugi na kayo kagad. Kahit sa rito o yung mag-ubos ang lahi, lugi kayo. Tangina, sa batas, lugi kayo. Yung poor, gagamitin niya yung pagiging poor niya. Yung rich, gagamitin niya yung pagiging rich niya. Yung middle class, ang lugi. Yun ang observation ko rito. Yung working class, yung nagtatrabaho, laging lugi. So yung konsepto ng social justice hindi talaga na natutupad or nai-implement based on how the laws are implemented and kung paano ini-interpret yung mga batas. In my own opinion, we can do better kung may karanasan lang sana o may experience yung mga mambabatas. So ganyan, nakakaintindi
and they support kung ano yung tama, ano yung wala namang perfectong justice system pero sana nag-i-strive yung mga tao na as close to fair and just as possible. Sana ganoon, no? Anyway, opinion ko lang naman to. Kinakausap ko yung sarili ko habang nagdadrive ako. Yan, baka lang pagka nilagay ko to sa social media, may gustong makanood. So, ayun. So, malilate ako pero okay lang kasi malayo naman yung panggagalingan ko. Tapos, may mga polish ka na lang, may mga bagay na kailangan mong i-resolve o may mga bagay na kasi kapag inuna ko yung sarili ko na bahala kayo dyan, malilate na ako, tapos hindi mo, you did not stop by to listen doon sa tao, mamaya mag-init yung ulo nun, bigla na lang makapatay yun. Ako nagre-remind ka lang sa mga tao na kaya mo na, pagbigyan mo na lang. Masakit minsan, lagi mo na lang pinagbibigyan pero walang value sa pakikipag-away. Pero sometimes, sabi nga nila, sometimes you have to fight when you're a man, talagang ganun, or woman, di ba? Sometimes talagang ganun. Sometimes you have to fight, di ba? May mga pagkakataon na hindi mo matatakasan na kailangan mo makipaglaban. Ako na ba? Ang daming aksidente talaga sa lugar na ito. Masikip kasi, tapos matarik, tapos maraming truck na dumadaan, maraming na rin sasakyan. Kaya lang, kung distance ang pag-uusapan, kahit alanganin dito, mas malapit ito sa pupuntahan ko. Dati yung meeting ko alas 10 pero ginawa nilang alas 9 kasi yung mga director ngayon doon, mga taga malalapit lang, so wala silang konsiderasyon sa malalayo. Hindi ko na ini-impose yung sa akin na magsika-sikaan na hindi, alas 10 hindi na. Kung anong oras ko makayanang pumunta, ganoon na lang. Kailangan ko rin umuwi na mas maaga para masaya. Ganoon na lang siguro. So hindi naman nila ako i-consider dahil majority sila, sarili lang nila iniisip nila. Siga sila doon ngayon, sila yung madami Kaya pero one on one naman, tayo na, wala namang obra doon, pagkakupal ka. Yung fake ka na mabait. Sabi nila, kailangan, depende sa posisyon mo o kung nasaan ka, dapat ganun ka rin tumakto. Do as the Romans do. Ang opinion ko doon, tama yun, pero case to case basis. Minsan, kahit na mga professional yung kausap ko, dinadalang ko ng asal kalsada. Kasi minsan masyado silang arrogante. Kailangan mong ganunin. Sa kalsada naman, minsan kailangan mong dalan ng utak at saka class. Minsan kailangan mong magpaliwanag kasi wala naman silang utak. Minsan kailangan mo silang turuan na sandali, mali ka rito, ikaw pa'y matapang, di ba? Wala yan sa batas, mali yan. Minsan kailangan mo ganun. So lahat ng bagay dito, case to case basis. Dapat may wisdom sana yung mga tao to discern kung kailan ka magiging asal kalsada at kung kailan ka magiging professional. Generally speaking, you should conduct yourself in a professional manner. Pero if you're dealing with assholes, ilulugar mo kung ano ba yung tamang approach. Kailangan mo ilugar. Mahirap din mabuhay dahil minsan alam mong tama ka, 100% tama ka, pero pag pinagtulungan ka ng mga utak, mga taong walang wisdom, wala. Ididepensahan lang nila yung sarili nila kung saan favorable sa kanila, and then that's it. Maraming tao ngayon, yung batas wini-weaponize. Wini-weaponize lang nila, ginagamit lang nila in their favor, ginagamit to harass. People are like that. Nakakabuisit, oo naman. Kaya lang,
talaga ang buhay. Ay. Anyway, saan na ba ako? Kaya ko pang hindi mag-aircon dahil ito naman, ninanamnam ko pa yung haring araw, morning sun. Alas 9 na rin, mainit na rin, pero kaya ko pa naman. Kagaya niyan, merong tao na nakadiscover siya kung paano mag-treat ng patients gamit yung sunlight, salt. Tayo na, naglaho siya. Kasi hindi akma dun sa agenda ng mga pharmaceutical companies. Minsan, mga common na tao, sinisip nila para tanga. Ba't iniisip mo pa yan? Bakit sinishare mo pa yan? Bakit gano'n? Eh, kasi nakakalungkot lang na maraming tao. Binobobo tayo. Ginagawa kang bobo para sa sarili nilang agenda. Nakakabwisit yun. As much as sabihin mo ng ganun talaga yung buhay, pero I believe may mga taong may obligasyon na sabihin mo yung katotohanan. And you are here para makatulong. Kaya lang maraming hindi eh. Maraming mga kung ano ng personal agenda nila yung, or agenda ng mga masasama yung inuuna nila, rather than isipin kung ano ba yung para sa nakararami. Ganun eh. Ewan ko lang. Life is like that. La 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 la. Kaya kung mayroong mga tao, kabataan na makakapanood nito, kung may upload ko man ito. Actually, parang dapat dashcam to eh, pero nagsasali-salita na rin ako para kunwari vlog siya. Pero kung may makakapanood nito, sana makita natin na yung purpose ng buhay natin always for the good, common good, kung ano ba yung mabuti sa lahat. So, sobrang hirap din kasi ng buhay, sa sobrang dami rin ng mga masasamang tao, hindi mo rin masisi yung iba na sarili lang nila yung maisip nila, or personal na kagustuhan lang nila isipin nila, kasi alam nilang lolokohin lang din sa iba eh. So yung iba uunahan na nilang lokohin, di ba? Gaya ng mga politiko nating corrupt. Ang mindset ng mga yon eh, kung hindi kami mangurakot eh, kung iba yung nakaupo sa pwesto namin, ganun din ang gagawin, mangurakot din sila. So why not hindi ako ang yumaman? Di ba? Ganyan ang mindset eh. Why not hindi ako ang yumaman? In reality, ang dali naman sanang yumaman kung politiko ka. Ang laki ng sweldo mo. Laki ng sweldo mo, di ba? Pagkasahin mo yun, monthly mo. Hindi naman kailangan ng lavish lifestyle, di ba? Hindi naman kailangan politiko ka, ikaw yung pinakamagarang kotse. Dapat nga ikaw yung pinaka-modest eh. Di ba? Mali yung mindset nating Pilipino na tangina, judge ka, naka-tricycle ka, o kaya tangina, ganito, abogado ka, nakaganito ka, o official ka ng PNP, tapos naka-bike ka. Ganun ang mindset eh, mali eh. Dapat the more na mas mataas yung posisyon mo, the more na you're modest. Simple. Sa civil code nga nakalagay yan eh. Sa civil code sa batas. Pag government employee ka dapat, or official, hindi ka dapat grandioso. Pera ng taong bayan yung there's always a presumption na pera ng taong bayan yung ginagamit mo kapag ka ikaw ay politiko eh. So as simple as possible. Siya nakabilib kay Tatay Digong, napakasimple ng mga pagkain nung siya nasa Malacanang. Napakasimple. Pera ng taong bayan yan eh, di ba? Nilalaan sa tama. Yung mga taong nakakabilib eh. Kaya lang hindi eh, putang ina, barangay captain ka pa lang o barangay council ka pa lang, puta gusto mo nang ipakita na yung buhay mo nakaangat eh. Ganun na ang mindset dito sa atin eh. Kailangan may ipakita yung pag-angat ng buhay mo eh. Ang dami mo na may kaangat ng buhay, dami namang business opportunities na pwede sa'yo, o mag-ipon ka ng pera, magtayo ka ng ganito, magtayo ka ng maliit na paupahan, kunwari yung mga negosyong hindi conflict of interest, pwede ka na. Kaya lang sila gusto nila quick and easy. Quick and easy. Saka talagang hindi na nakokontento sa mga ano yan, talagang tangina, kailangan ayawan ko ba?
Life's like that. Pagas muna tayo. Daming tao.